Rylan, maingat na sambit ni Astrid habang pumapasok sa study room. Dalang inumin at pagkain para sa asawa. Halos hindi siya humihinga, parang takot na makagambala. Ngunit sa isang iglap, siya rin ang napahinto. Trina, totoo bang nandito ka na? Tanong ng lalaki sa kausap nito sa telepono. Nabigla si Astrid sa kanya narinig at unti-unting nanghina ang katawan niya. Dahan-dahang dumulas ang baso sa kamay niya hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa sahig. Hindi siya si Trina, pero siyang asawa ni Rylan. Jump Tales presents an inspiring love story of Rylan and Astrid, written by Spinal Jewel and narrated by yours truly, Miss J.A. What the hell was that? Iritadong tanong ni Rylan. Naistorbo ng nabasag na baso ang pakikipag-usap niya sa telepono. Napaka-clumsy mo naman. Sorry. Mahinang sagot ni Astrid. Lumuhod ang babae upang pulutin ang mga bubog. Pilit pinapakalman sarili kahit parang sumisikip ang dibdib niya sa bawat paggalawa. Ayaw mo na, si Nene nang bahala dyan. Tangulang ang isinagot ni Astrid pero hindi siya tumigil sa paglilinis para lang maitago ang kirot na naramdaman niya sa kanyang puso. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maiwasan na masaktan. Nabasag ang basong to dahil narinig kitang binanggit ang pangalan ni Trina. Gusto sana niyang sabihin kay Rylan pero pinili na naman niyang manahimik. Makalipas ang ilang minuto, nakita ni Astrid na lumabas ng kwarto si Rylan. Maayos ang bihis na tila may mahalagang pupuntahan. May lakad ka ba? Mahinang tanong niya. Akala ko ba may tatapusin kang trabaho? Ngunit hindi sumagot ang lalaki, ni hindi ito sumulyap sa kanya. Pupuntahan mo ba si Trina? Tumigil si Rylan at inapunan ng matalim na tingin ng asawa. If you know the answer, then wag mo nang itanong pa. Napasinghap si Astrid, biglang nangilid ang luha niya. Rylan, asawa mo ko. Oo, asawa, pero hindi dahil sa gusto ko. Mas lalong tumigas ang ekspresyon ng lalaki. Baka nakalimutan mo kung bakit kita naging asawa. Dahil tinakot ng pamilya mo mga magulang ko na kung hindi kita papakasalan, ipupull out niyong partnership sa kumpanya namin. At dahil sa pangamba kong malugi ang negosyo, pumayag ako magpakasal sa'yo. Rylan, kagustuhan yun ng mga magulang ko. Kagustuhan nila na ginusto mo rin naman, di ba? Rylan, it's almost 2 years. Tama, pero hanggang ngayon hindi pa rin mawala ang galit ko sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi kami nagkatuluyan ni Trina. Tiimbagang nawika ng lalaki. Kaya wag na wag mo akong papakialaman kung ano gagawin ko. Matapos sabihin yon, nagmamadaling umalis si Rylan at sumakay sa kotse. Muling napaluha si Astrid. Halos 2 taon siyang nagtitiis sa malamig na trato sa kanya ng asawa. Pero mahal niya ito, kaya kahit nasasaktan siya, palagi pa rin niya itong iniintindi. Kinagabihan, hindi siya nakatulog. Nasa sala lang siya at hinihintay ang pag-uwi ng lalaki. Makaraan ng ilang oras, narinig niya ang ugong ng sasakyan sa labas. Ilang saglit pa, pumasok si Rylan. Maayos ang kilos ngunit tila hindi napapansin ang kanyang presensya. Rylan, agad na tawag niya na makapasok ito. Buti naman at dumating ka na. Kumain ka na ba? Tapos na. Malamig nitong sagot saka nagtuloy sa kwarto. Hindi man lamang nito makuhang itanong sa kanya kung kumain na rin ba siya. Muli na naman siyang napaluha. Pero ano pa nga bang aasahan niya, lalo na ngayong umuwi na si Trina galing Amerika. Isang linggo nakalipas, maagang nagising si Astrid. Dahan-dahan siyang bumangon at napatingin sa kalendaryong nakasabit sa dingding. May maliit na bilog sa petsang yon, isang simpleng marka, pero espesyal para sa kanya dahil anniversary nila ni Rylan.
Napangiti siya, isang mahinang ngiti na may halong kaba. Baka ngayon, bulong niya sa sarili. Baka ngayong araw, maalala niya. Tahimik siyang nagpunta sa kusina. Hindi siya nagluto ng maraming pagkain, kundi simpleng almusal lang ang inihanda niya at isang maliit na cake. Ilang minuto pang lumipas, bumaba si Raylan. Maayos ang bihis ito. Mukhang may importanteng lakad. Usually kapag araw ng linggo, naglalagi lamang ito sa study room. Pero ngayon, napailing siya. Pilit isinantabi ang isiping, baka si Trina ang pupuntahan ng asawa. Good morning. Mahina niyang bati. Ngunit isang malamig na tingin lang ang ipinungol sa kanya ng lalaki. May lakad ka ba ngayon? Maingat na tanong niya. Bahagyang kumunot ang noo ni Raylan habang nakatingin sa kanya. Why? Napahigpit ang hawak ni Astrid sa laylayan ng damit niya. Wala, naalala ko lang. Natigilan siya. Parang biglang naumid ang dila niya. Then, don't ask useless questions. Malamig na tura ng lalaki. Hindi na nagsalita pa si Astrid. Malinaw na hindi naaalala ng asawa niya ang anniversary nila or worst. Ayaw lang nitong alalahanin. O sige Raylan, kumain ka muna bago ka umalis ha. Nakahanda ng almusal mo. Mahinang wika niya. I'm not hungry. At walang lingon-likod ditong tinungo ang pintuan. Naiwang nakatulala si Astrid. Biglang sumikip ang dibdib niya at parang hindi siya makahinga. Bumalik siya sa hapag at uminom ng tubig. Pagkatapos, dahan-dahan niyang hinilang cake palapit sa kanya at tinitigan ang sulat na ginawa niya gamit ang icing. Happy Anniversary! Napakagat siya sa labi kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha sa ibabaw ng cake. Ang tanga mo talaga. Mahina niyang bulong sa sarili. Bakit umasa ka pa? Lumipas ang buong araw na mag-isa lang siya sa kwarto. Walang message, walang tawag, walang kahit anong paramdam mula sa kanyang asawa. Kinagabihan nang makauwi ang lalaki. Raylan, buti naman at nandito ka na. Tara na't nang makakain tayo habang mainit pa ang sabaw. Tapos na akong kumain. Malamig na sagot ng lalaki, saka umakyat ang hagdan. Raylan, sandali lang. Lumingon ito at malamig na tumingin sa kanya. Ano yun? Hindi mo ba naaalala ang araw na to? If it's important then, I wouldn't forget. Mariing saan ito? Tuluyang bumagsak ang huling pag-asa ni Astrid. Napangiti siya na mapakla. Oo nga. Mahina niyang tugon. Hindi nga talaga importante sa'yo. Hindi na niya hinintay pang magsalita ang asawa at tinalikuran na niya ito. Baka maiyak na naman siya. Nagdaan pang mga araw at palagi nang ginagabi ng uwi si Raylan. Hindi na siya nakapagtiis pa at tinanong na niya ito. Raylan, si Trina bang kasama mo at palagi ka ng late kung umuwi? Mahinahon niyang wika. Ano bang karapatan mong tanungin ako ng ganyan? Malamig nitong sagot habang inaalis ang relo sa kamay. Napasulyap si Astrid sa lalaki, pilit pinapakalmang sarili. Asawa mo ko, Raylan. Kahit yun lang sana. Mahina ngunit nanginginig ang boses niya. Huminto sa paglalakad si Raylan at dahan-dahang humarap sa kanya. Asawa ka lang sa papel, Astrid. Huwag mong kalimutan yun. Biglang sumikip ang dibdib niya sa mga salitang binitiwan ng asawa. Wala ba talaga akong halaga sa'yo? Hindi mo ba talaga ako kayang mahalin kahit konti lang, Raylan? Napatawa ng mapait ang lalaki. Mahal, huwag mong banggitin ang salitang yan sa akin. Mariin itong wika saka lumapit sa kanya, sapat para maramdaman niya ang malamig na presensya ng asawa. Si Trina lang ang mahal ko at wala nang iba. Tuluyang bumigay ang luha ni Astrid at hindi na niya nagawang pigilan pa. Kung ganun, ano ko para sa'yo, Raylan? Isang obligasyon. Walang emosyong sagot na lalaki. Isang kasundo ang hindi ko ginusto. Nanghina ang tuhod niya at parang mauubusan siya ng lakas. 2 taon, Raylan. Nanginginig ang boses niya. 2 taon akong naghintay.
Ginawa ko lahat para mahalin mo rin ako. I gave up my career for you para maging full-time housewife mo. At bakit sinusumpat mo na sa akin yun, Astrid? Did I tell you na maghintay ka at i-give up ang career mo para maging asawa ko? Alam ko na pilitan ka lang, Rylan. Pero may puso pa rin naman ako. At tuluyan na siyang napahikbi. Saglit na natigilan ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Fine, kung hindi mo na kaya, maghiwalay na tayo. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ng babae. Hiwalay? Mahinang sambit niya. Paulit-ulit mo na itong sinasabi sa akin, Rylan. Gano'n na lang ba yun kadali para sa'yo? Huminga ng malalim ang lalaki. Mas magiging madali para sa ating dalawa. Well, at least, malaya ka ng gawin ng para sa sarili mo. Muling napatawa si Astrid. Isang maikling tawa na puno ng pait habang pinupunasan ng pisnging na basa sa luha. Sige, kung yan ang gusto mo, Rylan. Mahina niyang sabi saka mabilis na tumalikod. Naiwang nakatulala ang lalaki. Hindi siya sigurado kung seryoso si Astrid sa pagpayag nitong makipaghiwalay sa kanya. Pero naisip niya, mas mabuti na rin yon para malaya na silang magsama ni Trina. Love, totoo ba yan? Makikipaghiwalay ka na sa asawa mo? Masiglang tanong ni Trina nang minsang magkita sila. Yes, at pumayag na rin siya. I'm glad to hear that, love. Saad ulit ng babae. Sana mabilis lang proseso, so we can get married, di ba? Saglit na natahimik ang lalaki. Parang may kung anong lungkot ang nararamdaman niya sa kanyang puso. Pero buo na talagang kanyang pasya na makikipaghiwalay sa asawa. Samantalang si Astrid naman nang maalalang kaarawan ni Rylan, agad siya naghanda ng mga lulutuin. Kahit may mga katulong sila sa bahay pero simula nung ikinasal sila ng lalaki, siya ng personal na nagluluto ng pagkain para dito. Huling beses na to. Paulit-ulit niyang paalala sa sarili habang naghahanda ng mga rekados. Nasa kalagitnaan siya ng pagluluto nang maabutan siya ni Rylan sa kusina. Happy birthday, Rylan. Casual na bati niya. Nagluto ako ng pagkain. I'm sure na pupunta dito mga kaibigan mo lalo na't wala namang pasok sa opisina ngayon. Ikaw ang bahala. Ganun lang ang kasimple ang sagot ng lalaki, ni hindi man lamang nagpasalamat. Napabuntong hininga na lamang siya. Alam naman kasi niya na kahit kailan, hindi talaga na-appreciate ng asawa ang mga ginagawa niya. Kinagabihan, dumating ang mga kaibigan ni Rylan. Alam mo bro, ang swerte mo dito kay Astrid. Wika ni Josh habang kumakain sa hapag. Agree bro. Pagsang-ayon naman ni Edward. Kung ako may asawang ganyan, hindi ko na talaga papakawalan pa. Ngumiti lang ng mapait si Astrid. Sa isip niya, buti pa ang mga kaibigan ni Rylan nakaka-appreciate pa sa kanya. Tama na nga yung mga papuri nyo. Saway ng lalaki. No one compares Trina. Muli na naman sumikip ang dibdib niya nang marinig ang pangalan ni Trina. Bro, may asawa ka na. Biglang sabat ni Alex saka tinapik sa balikat ang kaibigan. Hindi na kinaya ni Astrid ang magtagal sa hapag at baka tuluyang malaglag ang luha niya. Maiwan ko muna kayo ha. Tatapusin ko lang yung ginagawa ko sa kusina. Anya at mabilis sa tumalikod. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya sa hapag dalang isang bowl ng macaroni salad. Maya-maya lang, may kotseng huminto sa tapat ng gate. Trina's here. Mahinang wika ni Astrid matapos tignan kung sinong dumating. Napatingin siya sa kanyang asawa at nababasa niyang saya sa mga mata nito. Nagkatingin na naman sa isa't isa mga kaibigan ni Rylan at sabay na napailing. Bumukas ang pinto at pumasok si Trina. Nakangiti at puno ng kumpiyansa sa sarili. Surprise! Masiglang bati nito. Happy birthday, Rylan! Lumapit naman ang lalaki at hindi nag-atubiling yakapin ito. Isang yakap na ipinagkait niya sa kanyang asawa. Akala ko ngayon ang flight mo papuntang Amerika. Malambing nitong saad. Mamaya pa ng 8:00 kaya dumaan lang muna ako dito. Siyempre, birthday mo eh. Nakangiting tugon ni Trina sabay abot sa isang maliit na box. Here's my birthday gift. Thanks.
Ngumiti lang ang babae. Pagkatapos, bumaling ito kay Astrid. Hi, okay lang bang nandito ako? Okay lang. Mahinang sagot ni Astrid. I'll get you something to drink. Nagtungo siya sa kusina ngunit hindi niya alam na nakasunod pala sa kanya si Trina. Bahagya siya nagulat na magsalita ito sa likuran. Astrid, kumusta ang pagsasama niyo ni Rylan? Agad siyang napalingon. Siguro naman, alam mo na. Kaya I think hindi na kailangang sabihin. Mababa ngunit mariin niyang tugon. Napakunot noon naman si Trina. Hindi inaasahan ang ganun sagot. Sorry for that, Astrid. Pero hindi talaga matuturuan ng puso. Your husband loves me. Kaya mas mabuting palayain mo na lang siya. Parang sinaksak siya ng paulit-ulit sa mga salitang binitiwan ni Trina pero sinika pa rin niyang pigilan ang kanyang mga luha. Nag-usap na kami ni Rylan tungkol sa bagay na yan. Seryosong wika niya bago dinala ang pitsyel ng cucumber juice sa hapag. Pagkatapos, tumuloy na siya ng kwarto. Pagsara pa lamang ng pinto, tuluyan ang bumagsak ang mga luha niya. Napaupo siya sa gilid ng kama habang impit na umiiyak. Huling beses na to, Astrid. Paulit-ulit na umuukit sa isip niya ang mga salitang yun. Humiga siya sa kama at ipinikit ang mga mata. Ilang oras na lumipas at bigla na lamang napatid ang katahimikan ng silid nang marinig niya ang malakas sa pagkatok sa pintuan. Napadilat siya at agad na bumangon. Rylan? Gulat niyang tanong matapos buksan ang pinto at makitang lasing na asawa. Anong ginagawa mo rito? Napatingin siya sa kanyang relo. Pasado 1:00 na ng madaling araw kaya tiyak niyang nakauwi na mga kaibigan nito. I'm going to sleep here with you. Tugon ng lalaki sa isang paos na tinig. Hindi itong kwarto mo. Ngumisi lang ang lalaki at sa isang iglap lang, bigla siya nitong niyakap at siniil ng halik. Napamulagat siya at walang pag-atubiling, itinulak ito palayo. Rylan, tama na! Anya sa nanginginig na boses. Lasing ka lang! Ngunit parang hindi siya narinig ng asawa at muli siya nitong hinalikan. Astrid, paos nitong wika. I need you now. Please. Saglit siyang natigilan. Siguro nga'y nangulila lang ang asawa niya kay Trina dahil umalis na naman ito papuntang Amerika. Kaya siyang napagbuntunan nito. Astrid, sambit ulit ni Rylan kasabay ng pamumungay ng mga mata nito. Sa unang pagkakataon, matapos ang 2 taon, narinig niya ang pangalan niya mula sa bibig ng asawa. Hindi malamig, hindi puno ng galit, kundi puno ng lambing at pagsusumamo. Pero alam niyang bunga lamang ito ng kalasingan. Rylan, mas mabuting matulog ka na. Mariin niyang wika saka inalalay ng lalaki na makahiga. Dahil may kabigatan ito, nawalan siya ng balanse at sabay silang bumagsak sa malambot na kama. Astrid, mahinang wika ni Rylan saka marahang hinaplos sa mukha ng asawa. You're my wife, kaya pagbigyan mo ko. At muling siniil ng mainit na halik ang babae. Rylan, bitawan mo ko, hindi mo alam ang ginagawa mo. Buong pagtutol na sambit ni Astrid habang sinikap na muling itulak ang lalaki. Ngunit parang bigla siyang nanghina. Inaamin niyang matagal na niyang inasam na angkinin siya nito. Pero yung pag-angkin na may kalakip na pagmamahal at hindi lang dahil sa tawag ng pangangailangan. Astrid, kiss me back. Bulong nito sa kanya. Saglit siyang nag-alinlangan sa pagitan ng katuwiran at nararamdaman. Ngunit mahal na mahal niya ang asawa, kaya hinayaan niyang manaig ang kanyang damdamin. Sa unang pagkakataon, buong puso niyang sinuko ang sarili, kasabay ng isang matibay na pagpapasya. Rylan, pagkatapos ng sandaling ito, ibang Astrid na makikita mo. Mula ngayon, malaya ka na't kahit kailan, hindi ko nahihilingin sa iyong pagmamahal na hindi mo naman kayang maibigay sa akin. Mahina niyang usal sa sarili, kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha.
Kinabukasan, nagising si Rylan sa sobrang sakit ng ulo niya. Bumangon siya upang uminom ng gamot ngunit napahinto siya nang mapagtantong wala sa sarili niyang kwarto. Napatingin siya sa orasan. Pasado 9:00 na pala. Dali-dali siyang bumangon nang maaalala ang board meeting niya ng 11:00. Saglit siyang napatingin sa kama hanggang sa mapansin ang pulang mantsa sa bedsheet. Oh my God, Astrid! Sambit niya nang maaalala ang nangyari. Hindi siya makapaniwala na siyang unang lalaki sa buhay ng asawa dahil iba naman ang pinapaniwala sa kanya ni Trina. Mabilis siyang nagsuot ng damit at lumabas ng silid. Hinanap niya si Astrid pero hindi niya ito makita. "Nene!" Tawag niya sa katulong. "Ano po yun, sir?" "Alam mo ba kung nasan nagpunta ang mom mo?" Sir, maaga pong umalis eh." Bigla siyang kinabahan kaya muli siyang bumalik sa kwarto at tinignan ang cabinet. Naroon pa naman ang mga gamit ng babae. Napatingin siya sa paligid hanggang sa napako ang mga mata niya sa wedding ring na nasa ibabaw ng bedside table. Bigla siyang nalungkot habang iniisip na marahil sinadya ni Astrid na huwag nang isuot ang wedding ring nila. Sa kabilang dako naman, sa mansyon ng mga Vergara. "Buo na ba talaga ang desisyon mo? Makipaghiwalay sa asawa mo, iha?" Tanong ni Mrs. Vergara. "Yes, Mommy. Si Trina ang mahal niya. Kaya ibibigay ko ng kalayaan nilang dalawa." Napabuntong hininga si Mrs. Vergara at masuyong ginagap ang kamay ng anak. "Kasalanan namin ng daddy mo ang lahat, iha. Kung hindi lang sana namin tinakot ang mga magulang ni Ryan na i-withdraw natin ang partnership sa kumpanya nila, siguro hindi ka magtitiis ng ganito. Gusto lang kasi namin ng daddy mo na mapasaya ka dahil alam namin kung gaano mo kamahal si Rylan at umaasa kami na mamahalin ka rin niya." "Pero hindi nangyari, Mami." Balungkot na saad ni Astrid. "Kaya kailangan niyang tanggapin. Pero kahit maghihiwalay na kami, sana hindi madadama yung partnership natin sa kumpanya nila." Mahigpit na niyakap ni Mrs. Vergara ang anak. "Siguro hindi si Rylan ang talaga nakatadhana sa iyo, anak. Bata ka pa naman, kaya I'm sure may darating panlalaki na karapat-dapat sa pagmamahal mo." Biglang nangilid ang luha ng babae, ngunit sinikap niyang pagkaanin ang kalooban. "So, anong plano mo ngayon, iha?" "Gusto kong bumalik sa pamamahala sa butik, Mommy." Tumangon lang si Mrs. Vergara saka muling niyakap ang anak. Ilang araw ang nagdaan at bumalik na si Astrid sa trabaho. Isa siyang fashion designer kaya nagtayo siya noon ng sarili niyang butik. Ngunit simula na mag-asawa siya, iniwan niyang pamamahala dito at ipinagkatiwala na lamang sa kanyang assistant manager. At dahil unang araw niya sa butik, naging abala siya kaya pasado 10:00 na ng gabi nang makauwi siya ng bahay. Naabutan niya sa sala si Rylan habang umiinom ng whiskey. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Balak sana niyang lampasan lang ito pero bigla itong nagsalita. Bumalik ka na pala sa pagtatrabaho sa butik." "Oo, naisip ko lang kesa nakatambay lang ako dito sa bahay." Casual niyan tugon. "Bakit hindi mo sinabi sa akin?" Mahina ngunit mariing tanong na lalaki. "Rylan, hindi ko naman kailangang magpaalam para magtrabaho." Mahinahon ngunit mariin niyang sagot. Bahagyang napatingin si Rylan, waring naninibago sa ikinikilos ng asawa. "Hindi ko sinabing magpaalam ka." Depensa ng lalaki. "Nagtaka lang ako. Akala ko ayaw mo na bumalik doon." Napangiti si Astrid. Isang ngiting hindi umabot sa mga mata. "Maraming nagbago, Rylan. Hindi lang ang trabaho ko." Tumahimik ang paligid. By the way, bakit hindi mo sinabi?" Napakunot ang noo ng babae. "Ano ibig mong sabihin?" Napatitig si Rylan sa kanyang asawa. "Na, ako pala." Saglit siyang natigilan. "Na ako pala ang unang lalaki sa buhay mo. Sabi ni Trina lahat ng yun tungkol sa kumpanya, palusot lang." Bandiin ang bawat salita niya. Sabi niya desperado ka raw nun dahil iniwan ka ng lalaking minahal mo. At akala mo buntis ka kaya kailangan mo ng lalaking sasalo sa'yo. Parang biglang nagpanting ang tenga ni Astrid. "Ano?" Nanginginig ang kamay niya sa pinipigilang galit. "Pinaniwalaan mo ang kasinungalingang yun?"
Hindi agad nakasagot si Rylan. At doon pa lang, sapat ng katahimikan para sagutin ang tanong. Napatawa ang babae, isang tawang puno ng sakit. 2 years, Rylan. 2 taon mo kong hinusgahan base sa kasinungalingan. Napailing siya. Kaya pala, kahit anong gawin ko, hindi sapat. Kasi sa paningin mo, desperada ako na may ibang lalaking dumaan sa buhay ko. Astrid, I'm sorry. Sorry? Nanginginig ang boses niya. Ganun na lang ba yun? Sorry. Sorry sa 2 taon ng malamig mong pakikitungo sa akin. Sa pag-iwas mo sa akin na para bang may ketong ako. Sa bawat gabing hinihintay kita. Sa bawat beses na pinili mo siyang puntahan kaysa sarili mong asawa. Hindi umimik si Rylan. Nanatili lamang ito nakayuko. At ngayon, huli na. Dahil nagising na ako sa malaki kong katangahan sa'yo. Gusto mo ka mo makipaghiwalay? Well, tanang babae. You can file a petition for annulment at pipirmahan ko. Matapos sabihin yon, tumalikod si Astrid at tuluyang umakyat sa kwarto. Naiwang mag-isa si Rylan at sa unang pagkakataon, nararamdaman niya ang takot at pangamba sa puso niya. Kinaumagahan, maagang naghanda si Astrid para sa pagpasok niya sa butik. Anong oras ka uwi mamaya? Susunduin kita. Napatigil siya na marinig ang boses ng asawa sa likuran. Huwag na, baka gabihin ako. Anya, saka mabilis sa tumalikod. Naiwang nakatulala si Rylan habang tinatanaw ang papalayong asawa. Nagdaan pang 1 linggo at mas lalong nararamdaman ng lalaki ang malamig na pakikitungo ni Astrid. Hindi na siya nito pinagluluto ng pagkain at maaga itong umaalis ng bahay. Habang nasa opisina siya, nakatitig lang siya sa laptop pero walang pumapasok sa isip niya. Nang magring ang cellphone niya, excited siyang inabot yon sa pag-akalang si Astrid ang tumatawag. Pero si Trina pala. Hi love, umuwi na ako galing Amerika. Pwede mo ba akong puntahan sa kondo ko? Trina, busy ako eh. Marami akong ginagawa ngayon. Okay, what about dinner mamaya? I'm not sure. Anya at tinapos ng tawag. Napabuntong hininga siya saka muling itinuan ang paningin sa laptop. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya masaya sa pag-uwi ni Trina. Dati naman, excited siya sa pagkikita nila. Pero hindi na ngayon. Si Astrid ang laman ng isip niya. What the hell is happening to me? Tanong niya sa sarili habang mariing napapikit. Ilang minutong lumipas, inabot niya ang cellphone at tinignan kung may text o chat galing kay Astrid, gaya ng dating tong ginagawa na lagi siyang kinakamusta sa trabaho. Pero wala talaga kahit isang message man lang. Sir, may meeting po kayo in 5 minutes. Anang sekretary niya. Hindi siya tumugon. Binuksan niya ang gallery ng phone at tinignan ang mga pictures na nakasave doon. Larawan ni Astrid habang natutulog at habang nagluluto sa kusina. Mga larawang lihim niyang kinuna noon na akala niya'y wala lang. Bakit ngayon lang ako natatakot na mawala siya? Mahinang usal niya sa sarili habang napahilot sa sentido. Sinara niya ang laptop. Cancel all my meetings. Utos niya sa sekretarya. Sa kabilang dako naman, sa fashion boutique, nakauwi ng lahat ng mga empleyado at si Astrid na lamang ang mag-isa sa loob ng opisina niya. Meron pa kasi siyang tinatapos sa design. Maya-maya lang may kumatok sa pintuan. Mama, nasa labas pong asawa niyo. Anang gwardya. Bahagya siyang napakunot noo. Hindi malaman kung bakit pinuntahan pa siya ni Rylan. Pakisabi na lang may tinatapos pa ako. Tumango lang ang gwardya at muling sinara ang pinto. Pasado 7:00 na ng gabi nang matapos si Astrid sa kanyang ginagawa. Laking gulat niya na makitang naroon pa sa labas ang kotse ng asawa. Rylan, hindi ka na sana nag-abala pang hintayin ako. Anya sa isang casual na tono. May kotse naman ako at marunong ako magmaneho. I know, pero gusto kong sabay tayong uwi ng bahay. Iwan mo na lang ang kotse mo dito sa boutique at dito ka nasasakay sa akin. Sagot na lalaki saka pinagbuksan siya ng pinto. Napailing na lamang siya at pumasok sa loob. Nagugutom ka na ba?
Dadaan muna tayo sa restaurant. Hindi sumagot si Astrid at itinuon lang ang mga mata sa labas ng bintana. Pagkatapos silang kumain, tahimik silang bumiyahe pa uwi ng bahay. At nang biglang tumunog ang cellphone ni Rylan, napasulyap si Astrid sa screen at pangalan ni Trina ang nababasa niya. Pero hinayaan lang yon ng lalaki. Oh, bakit ayaw mo sagutin? Baka importante yan. Anya nang hindi na makatiis. Dati naman, excited kapag nakatanggap ng tawag mula sa babaeng mahal mo. May diin ang huling sinabi niya. Bakit masakit pa ring isipin na ibang babae ang mahal ng asawa niya? Nanatili lang tahimik si Rylan. Imbes na sagutin ng tawag, pinindot niyang reject button saka pinatay ang cellphone. Nang makarating na sila ng bahay, dumiretso na si Astrid sa kwarto niya. Astrid, tawag ng lalaki. Pwede ba tayo mag-usap? Anong pag-uusapan natin, Rylan? Malamig niyang tugon. About Trina. Anong tungkol sa kanya? Kung sabihin mo lang ulit sa akin ay siya lang ang babaeng mahal mo, hindi na kailangan dahil matagal ko nang alam yan. Hindi. Pinutol ko na nga namang ugnayan naming dalawa. Gusto ko magsimula tayo ulit. Ano? Nakipaghiwalay ka na sa babaeng mahal mo? Sarkastikong tumawa si Astrid. Parang napaka-imposible. Hindi na naituloy ng babae ang nais niyang sabihin dahil bigla na lamang siyang sinil ng halik ng asawa. Rylan, bitawan mo nga ako! Ano ba? Pagpupumiglas niya. Astrid, I miss you. I need you now. At muli siya nitong hinalikan. Mas mainit at puno ng emosyon. At dahil mahal naman talaga niya ang asawa, nagpaubaya siya at tinugon ang halik na yon. Hanggang sa muli niyang naipagkaloob ang kanyang sarili dito. Napakatanga mo, Astrid. Wala kang kasing rupok. Himutok ng kanyang kalooban. Rylan, pwede ka na lumabas. Malamig niyang sabi. Dito ako matutulog, tabi tayo sa kama. Kung dito ka matutulog, pues akong lilipat sa kabila. Napailing na lamang ang lalaki at tahimik na lumabas ng kwarto. Akala niya, yun ang huling beses na ipagkaloob niyang sarili kay Rylan. Ngunit nasundan pa ito nang minsang maligo siya sa banyo. Rylan, bakit ka pumasok dito? Why not? Tugon ng lalaki. Hindi naman siguro bawal, di ba? Dahil asawa kita. Lumapit ito at niyakap siya sa likuran. Para na naman siyang nakokoryente sa pagkakadantay ng balat ng asawa sa hubot-hubad niyang katawan. Rylan, anong ginagawa mo? I miss you, Astrid. At muli siya nitong hinalikan. Sa kabila ng init na bumabalot sa kanya, may kirot pa rin siyang nararamdaman sa kanyang puso dahil malinaw sa isip niya na katawan lang niya ang kailangan ng asawa. Astrid, I need you. Bulong nito sa tenga niya. Muli siyang napaluha. Kailangan lang siya ng lalaki at hindi mahala. Bitawan mo ko, Rylan. Bakit hindi mo puntahan si Trina at doon mo hilingin sa kanyang pangailangan mo bilang lalaki? Ikaw ang asawa ko at obligasyon mo yun sa akin. Hindi nakasagot si Astrid at nang muli siyang halikan ng asawa, napapikit na lamang siya. Kahit gusto man tumutol ng isip niya, hindi naman yun kayang gawin ng puso niya, kaya muli siyang nagpaubaya. Ilang sandali ang lumipas matapos ang kanilang pagdiniig sa loob ng banyo. Nakuha mo ng gusto mo. Sana naman, pabayaan mo na ako. Nanginginig na wika niya habang inabot ang tuwalya. No, hindi ko gagawin yan. You're my wife, kaya hindi kita pwedeng pabayaan. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo, Rylan. Kung nakokonsensya ka lang, baliwala na sa akin yan. Stop acting like you really care. Kaya please naman, bigyan mo na ako ng katahimikan. Mariing wika niya saka mabilis sa lumabas ng banyo at nagtungo sa closet. Astrid, wika ng lalaki at hinawakan sa magkabilang balikat ang asawa. Please, ayusin natin to. Hindi na maaayos to, Rylan. Kung noon mo pa sana to ginawa, marahil mapagbibigyan pa kita. Mariing pahayag ng babae. Nang matapos siya makapagbihis, pupunta na ako sa butik. Marami pa akong gagawin. Hindi ka man lamang ba mag-almusal o kahit uminom ng kape man lang? Umiling lang ang babae saka tinuho ang pinto. Sumunod naman si Rylan at inihanda ang sasakyan.
Sasakay na lang ako ng taxi. No, ihatid kita. Giit na tugon ng lalaki. Wala nang nagawa pa si Astrid, kundi sumakay na lamang sa kotse ng asawa. Makaraan ng ilang sandali, nakarating na sila sa butik. Susunduin kita rito mamaya pag off mo. Wika ni Rylan. Kakain tayo sa labas. Hindi na siya sumagot pa at bumaba na ng sasakyan. Napabuntong hininga na lamang ang lalaki habang nakatanaw sa papalayong asawa. Hindi man lamang siya nito nilingon. Napahawak siya na mahigpit sa manibela. Bakit ganitong nararamdaman ko? Usal niya sa sarili. Hindi siya sanay na si Astrid ang lumalayo. Miss J.A. here. Magtatanong lang po ako sandali kung kumusta ang iyong experience sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-share ng iyong salubin o damdamin sa ating kwento ha. At syempre, shoutout din po kina Linlin Lamesa from Dubai, UAE, Eden Carillo, Norilyn Amakin, Emma Adam at Arlene Tablo. Sa mga gusto rin pong ma-shoutout, comment lang po kayo sa ating comment section kung tagisan kayo at kung anong inyong naging damdamin sa ating kwento. Salamat! Samantala si Astrid sa butik, abalang-abala sa pag-entertain ng mga kliyente at saglit na nakalimutan ang masakit na pinagdaanan niya. Marahil mahal pa niya si Rylan, pero naipangako na siya sa sarili na hindi na siya magpapalimos pa ng pagmamahal mula dito. Ilang oras ang lumipas at hindi niya namalayan na 4:00 na pala ng hapon. Ma'am, excuse me po. Wika ng assistant niya. May naghanap po sa inyo, si Mr. Leo Cuevas raw po. Leo? Okay, sige. Hindi niya napigilang mapangiti habang naglalakad palabas. Close friend niya si Leo ng college at matagal na silang hindi nagkikita simula nung makapag-asawa ito. Paglabas niya, agad na bumungad sa kanya ang nakangiting aura ng lalaki. Leo, long time no see! Masigla niyang bati sabay yakap dito. Nagpatuloy ang kanilang masayang kwentuhan. Tila ba bumabalik sila sa dati nilang samahan. Hindi nila namalayan ang oras sa kakatawa at pag-alala sa nakaraan. By the way, Astrid, how's your married life? Biglang tanong ng lalaki. Natigilan si Astrid at biglang napawi ang ngiti sa labi niya. Let's not talk about it, Leo. Tumango naman ito at hindi na nag-usisa pa. Sa halip, nag-iba ng topic kung saan pareho na naman silang natawa. Sa di kalayuan naman, tahimik na nakamasid si Rylan mula sa loob ng kanyang sasakyan. Nakatanaw sa salamin ng butik. Hindi maipintang ekspresyon sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ng asawa kasama ng ibang lalaki. Bumaba siya ng kotse at pumasok sa loob. Hindi naman yun namalaya ni Astrid kasi aliw na aliw siya sa pakikipagkwentuhan kay Leo. Ang ganda talaga ng mga design mo, Astrid. You're still the best fashion designer I've ever known. Buong paghangang sambit na lalaki. Nako, binola mo pa ako. But thank you. At nagkatawanan silang dalawa. Maybe we can have dinner sometime. Ngunit bago pa makasagot ang babae, biglang umilingaw-ngaw ang boses ni Rylan sa likuran. She's busy. Napalingon si Astrid. Hindi niya akalaing maagang pupunta ang asawa niya. Rylan, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. I told you I'd pick you up. Mariing sagot ng lalaki. Halatang pinipigilang inis sa mukha nito. Napatingin si Leo sa kanilang dalawa. Oh, I see. I guess I'll take my leave. Tumango si Astrid. Thank you for dropping by, Leo. Pagkaalis ng lalaki. Di ko alam na iba palang pinagkakabalahan mo rito. Tiimbagang nawika ni Rylan. Hindi to oras ng pakikipagtalo, Rylan. May trabaho pa akong kailangang tapusin. You can finish that anytime. Let's go home now at marami tayong dapat pag-usapan. Medyo napahiya si Astrid sa inasta ng asawa, lalo na't pinagtitinginan sila ng mga staff. Labag man sa loob niya, nagpaalam siya sa assistant na mauna na muna siya. Tahimik ang loob ng sasakyan, ngunit ramdam ang bigat ng hangin sa pagitan nila. Tanging tunog ng makina at ang mabilis sa pagtakbo ng kotse ang maririnig. Napahawak si Astrid sa seatbelt habang palihim na sinisilip ang mukha ng asawa. Mahigpit ang pagkakahawak ni Rylan sa manibela, halatang pinipigilan ng sarili. Rylan,
Pwede mo bang bagalan ng takbo? Hindi ito sumagot. Mas lalo lang nitong tinagdagan ng bilis. Rylan, I'm serious. This isn't funny. Bigla itong nagpreno sa gilid ng kalsada. Bahagyang napausog si Astrid sa kinaupuan dahil sa lakas ng paghinto. Humarap si Rylan sa kanya. Madilim ang mga mata na parang galit. Gano'n na kayo katagal nagkikita nang hindi ko alam? Natigilan si Astrid. What? Rylan, kaibigan ko sila. Kaibigan? Putol nito. Bahagyang napatawa ngunit walang saya. Ganun na ba ngayon? Yakapan, tawanan, para kayo masyadong komportable sa isa't isa. Tapos magkaibigan lang. Rylan, wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo dahil wala akong ginagawang masama. Mahinahon ngunit mariing saad niya. Isa pa. Stop acting like a jealous husband kasi hindi na babagay sa'yo. Maghihiwalay na tayo. Baka nakakalimutan mo yun. No, hindi ako makikipaghiwalay sa'yo kaya mananatili kang asawa ko. Bahagyang nagulat si Astrid sa sinabi ng lalaki. So, gusto mo manatili ako sa tabi mo? Para sa Rylan? Nanginginig ngunit matigas ang boses niya. Para ipalala sa akin kahit akong asawa mo, ibang babae pa rin ang laman ng puso mo? Napasinghap siya, pilit pinipigilan ng luha. Pagod na ako sa ganitong sitwasyon, Rylan. I'm done. Sobra na. Bahagyang kumunot noon ng lalaki, ngunit hindi nawala ang lamig sa tinig nito. At bakit? Dahil may iba ka nang ipinalit sa akin? Parang may sumabog sa loob ng dibdib ni Astrid. Nanginig ang kamay niya, kasabay ng pag-igting ng kanyang panga. Damn you, Rylan! Sa isang iglap, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng lalaki. Hindi ako katulad mo! At tuluyang bumuhos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Buong buhay ko, wala akong ibang minahal kundi ikaw lang. Pinagsilbihan kita, inalagaan kita. Sinusunod ko lahat ng gusto mo kahit pa ulit-ulit ako nasasaktan. Sa kabila ng malamig na pagtingin mo sa akin, nagtiis pa rin ako. Pero tao lang din ako, Rylan. Napapagod din. Sa isang relasyon, hindi sapat na isa lang ang nagmamahal. Hindi pwedeng ako lang nagbibigay habang ikaw, hindi mo malamang makuha suklian ng kahit katiting na respeto at pagpapahalagang pagiging asawa ko sa'yo. Mabilis sa pinahid ni Astrid ang mga luha niya. I guess, wala na tayong dapat pag-usapan. Kung ayaw mo mag-file ng annulment, pues akong gagawa nun. Anya at binuksan ang pinto ng kotse. Uuwi ako na mag-isa. Nanatiling tulala si Rylan habang pinagmamasdan ng imahe ng papalayong asawa. Ngunit bigla na lamang kumulog ng malakas at sa isang saglit pa'y bumuhos sa malakas na ulan. Astrid, halos pabulong niyan sambit ang matauhan. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at nagmamadaling bumaba. Hindi alintana kahit nababasa siya. Astrid! Mas malakas sa tawag niya habang hinahabol ang asawa. Ngunit hindi lumingon ng babae. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad. Tila wala nang pakialam sa paligid kahit basang-basa na siya. Sa bawat hakbang niya, kasabay noon ang pagbuhos ng lahat ng sakit na matagal na niyang kinimkin. Astrid! Sigaw ni Rylan, puno ng desperasyon bago tuluyang naabutan ng babae at hinawakan ang braso nito. Rylan, ano ba? Pabayaan mo na nga ako! Hindi kita hayaang maglakad sa gitna ng ulan. Mariing saad ng lalaki, saka binuhat ang asawa at ibinalik sa kotse. Pagkapasok nila, agad sinara ni Rylan ang pinto. Pareho silang basang-basa, kapwa hinihingal. Ngunit mas mabigat ang tensyon sa pagitan nila. Walang imik na inabot niya ang leather jacket mula sa backseat at marahang pinatong yon sa balikat ng asawa. Astrid, I'm sorry. Ngunit hindi na sumagot ang babae. Para bang nawalan ng lakas ang buong katawan niya, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi sa bigat ng emosyon na ngayon lang niya tuluyang pinakawanan. Pagdating sa bahay, agad na bumaba si Rylan at mabilis na umikot para pagbuksan siya ng pinto. Kaya ko na. Mariing sabi niya at naunang naglakad papasok ng bahay habang nakasunod naman sa kanyang asawa. Mas mabuti mag-shower ka muna at nang makapagpalit ka ng damit. Baka magkasakit ka pa.
Wika ng lalaki na makarating na sila ng kwarto. Huwag ka na magkunwaring concern sa akin, Rylan. Malamig niyan sabi. Mas sanay ako na, wala kang pakialam. Sandaling napapikit ng lalaki, saka malalim na napabuntong hininga. Hindi kita masisisi kung sukdulan ng galit mo sa akin, Astrid. Mahina ngunit ramdam ang bigat sa boses niya. Alam kong ako ang dahilan kung bakit ka nasaktan ng ganito. I'm really sorry. Patawarin mo ko sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Sandali siyang tumigil bago muling nagsalita. Ngunit kung may natitira pang kahit konting puwang sa puso mo, sana payagan mo kung itamang pagkakamali ko. Tahimik lang si Astrid habang nakatingin sa asawa. Hindi ganun kadali yun, Rylan. Mahina niyang sabi. Hindi lang kasi puso ko nasaktan. Pati sarili ko. Nawala. Tumingin siya ng diretsyo sa lalaki. Pilit na pinapatatag ang boses. Kaya ngayon, gusto ko munang piliin ang sarili ko. Bahagya siyang napalunok. At kung ang ibig sabihin nun ay hindi na magiging tayo, kailangan mong tanggapin yon. Nakahanda pa rin ako maghintay, Astrid. Hindi kita susukuan gaya ng ginawa mo sa akin nun. Matamlay na wika ng lalaki bago tuluyan lumabas ng kwarto. Nagdaan pang mga araw at isang umaga sa butik. Bigla na lamang nakaramdam ng pagkahilo si Astrid. Napahawak siya sa mesa at sinikap na huwag mawala ng balanse. Biglang bumangon ang kaba sa kanyang puso nang maisip niya na baka posibleng buntis siya, lalo na't hindi pa naman siya dinatnan ng buwan ng dalaw. Para makatiyak sa totoong kalagayan niya, nagpa-check up siya sa isang OB-GYN. Congratulations, Mrs. You are 4 weeks pregnant. Anang doktora. Halos hindi makapaniwala si Astrid sa narinig. Sandali siyang natahimik. Ramdam ang halo-halong kaba, saya at takot. Tumawag siya sa mami niya at sinabi ang kalagayan. Tuwang-tuwa naman si Mrs. Vergara sa balitang magkakaapo na ito. Congratulations, Iha. Pero ma'am, bakit ngayon pa kung kailan maghihiwalay na kami ni Rylan? Anak, di ba sabi mo sinusuyo ka ng asawa mo at humingi siya ng chance para magkaayos kayo? Baka ito na yon, para sa magiging anak ninyo. Huwag mong ipagkait ang pagkakataon para sa asawa mo, Iha. Wika ng ginang sa kabilang linya. Sandaling napaisip si Astrid. Siguro tama ang mami niya. Alang-alang sa bata. Bibigyan niya ng chance si Rylan. Nakahanda siyang kalimutan ng masakit na nakaraan. Mabigyan lang ng isang buong pamilya ang anak niya. Matapos ang tawag, parang gumana ang pakiramdam niya. Ilan sandali ang lumipas. Nagring ang telepono at ang asawa niya tumatawag. Hello, Astrid. Tumawag lang ako just to check on you. I'm fine, Rylan. Mahinang sagot niya, pero hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Ramdam niya ang init sa puso niya na para bang may bagong simula sa pagsasama nila. Sige, mag-iingat ka. Susunduin kita mamaya. See you. Sige, Rylan. Hintayin kita. Nakaramdam naman ng saya ang lalaki sa kakaibang tono sa boses ng asawa. Sa isip niya, sana ito nang simula sa maayos nilang pagsasama. Nang maibaba ang telepono, nagpatuloy si Astrid sa kanyang ginagawa. Buong akala niya, wala nang magiging problema, ngunit hindi niya akalain ang biglang pagsulpot ni Trina sa butik. Nagpunta ako rito dahil may mahalaga akong sasabihin sa iyo, Astrid. Mariing wika ng babae. Alam mo naman siguro na ako mahal ang asawa mo. Yes, alam ko yun. Pero alam ko rin na pinutol na niyang anumang ugnayan niya sa iyo dahil nakahanda na siyang ayusin ang pagsasama namin. Sarkastikong ngumiti si Trina. And do you think ganun lang kadali yun? When in fact, isang peking kasal lang ang meron kayo? Parang bombang sumabog sa pantingin niya ang sinabi ng babae. Peking? Kasal? Ulit niya. Anong ibig mo sabihin, Trina? Ngumiti ang babae. Isang ngiting puno ng pununuya. Hindi mo pa pala alam? Kunwari nagulat ito. Akala ko sinabi na sa'yo ni Rylan. Nanlalamig ang mga kamay ni Astrid. Sabihin mo na, Trina. Mariin ngunit nanginginig ang boses niya. Lumapit pa si Trina.
Sapat para maramdaman niya ang presensya nito. Yung pinagmamalaki mong kasal, malamig niyang saad. It's fake. Hindi, imposible yan. Napailing siya. Kasama namin ang mga magulang namin. May officiating judge, may dokumento. Walang lisensya ang judge at walang record sa civil registry. Sa madaling sabi, Astrid, fake ang kasal niyo. At inabot sa kanya ang isang pirasong papel. That's the proof na totoong sinasabi ko. Binayaran lang ang taong nagkasal sa inyo. At yung papers, hindi na file. Parang napako si Astrid sa kinalalagyan niya. Nanlamig ang buo niyang katawan at sumisikip ang dibdib niya. Hindi to totoo. Bulong niya sa sarili. Why do you think tandali niyang sabihin no na makikipaghiwalay siya sa'yo? Dagdag pa ni Trina. Because in the first place, wala naman talagang kasal na nangyari. Sinungaling ka! Nanginginig yan saad. Huwag ka mag-imbento ng kwento. Napatawa si Trina. So, hindi ka naniniwala? Malamig na tugon nito. Then ask him yourself. Sandali itong tumigil bago tuluyang ngumisi. Pero bago yon, may isa pa akong dapat sabihin sa'yo. Mas lalo pang kinabahan si Astrid. Ano pa? Dahan-dahang inilagay ni Trina ang kamay sa kanyang tiyan. I'm pregnant. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatitig sa tiyan ni Trina. Hindi. Paus niya sabihin. Whether you like it or not. Pagpapatuloy ni Trina. Magkakaanak na kami ni Rylan. Tuluyang bumagsak ang hawak ni Astrid na sketchpad. Napaatras siya, hindi makapaniwala sa narinig. So kung ako sa'yo, malamig na wika ng babae habang inaayos ang buhok. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa lalaking hindi ka naman pinili mula pa sa simula. Matapos sabihin yon, mabilis siya nitong iniwan. Napaupo siya sa sahig habang patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. Kasabay ng pagtulo ng luha niya, ang unti-unting pagguho ng pag-asang kanina lang ay pinili niyang buuin muli. Nang makaipon na siya ng sapat na lakas, dali-dali siyang nagtungo sa parking lot at sumakay sa kotse. Sakto namang yun din ang pagdating ni Rylan at nakita niyang papalayong sasakyan ni Astrid. Bigla siyang kinabahan kaya mabilis niya itong sinundan. Nang makarating siya ng bahay, dumiretso siya sa kwarto ng asawa. Astrid, anong ibig sabihin nito? Sandaling natigilan ng babae nang marinig ang boses ni Rylan, ngunit hindi siya tumingin dito. Sa halip, ipinagpatuloy niyang paglalagay ng mga damit sa maleta. Astrid, I'm talking to you. Mariing ulit na lalaki habang humahakbang papalapit sa asawa. Huminto si Astrid at dahan-dahang humarap kay Rylan. Namumula ang mga mata niya, hindi lang dahil sa pag-iyak, kundi sa pinipigilang galit. Wala nang dahilan para magsama pa tayo. Matigas niyang sabi. Astrid, bakit? Nalilitong tanong na lalaki. Akala ko may pagkakataon pa para sa ating dalawa. Yun din ang akala ko, Rylan. Napaingos siya, pilit pinipigilan ng mga luha. Kaya pala binaliwala mo ko, na parang hindi mo ako asawa. Dahil, napaingos siya. Hindi na niya nakaya pang pigilan ng mga luha niya at naglandas na ito sa kanyang pisngi. Dahil peke palang kasal natin, pineke mo! What? Gulat na tanong ng lalaki. Anong sinasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan para ilan! Sigaw niya, nanginginig ang buong katawan. Alam ko na ang lahat! Kinuha niyang papel mula sa bag at maring inihagi sa harap ng lalaki. Napailing si Rylan habang paulit-ulit na binabasa na kasulat. Hindi to totoo. Wala akong alam dito, Astrid. Please, maniwala ka sa akin. Nanginginig ang boses niya habang hinahawakan ng magkabilang balikat ang babae. Agad namang umiwas si Astrid. Huwag mo kong hawakan. Mariin yan saan sabay tulak sa lalaki. Pagod na ako, Rylan. Pagod na akong umas na may pagkakataon pa sa ating dalawa. Kaya tanggap ko ng talo ako. Lalo na ngayong magkakaanak na kayo ni Trina. Magkakaanak? Anong? Buntes si Trina.
Kaya magsama na kayo. Tutal siya naman talaga mahal mo, di ba? Mariing saad niya bago tuluyang lumabas ng kwarto. Parang nanigas si Rylan sa kinatatayuan niya. Hindi matanggap ng isip niyang katotohanan. Peke lang palang kasal nila ni Astrid at ang pagbubuntis ni Trina. Unti-unting nawala ng lakas ang kanyang katawan hanggang sa mapaupo siya sa gilid ng kama, kasabay ng tahimik ngunit mabigat na pag-agos ng kanyang mga luha. Samantalang si Astrid namay patuloy lang sa pag-iyak habang nagmamaneho ng kotse. Sobrang masakit sa kanya ang ginawa ni Rylan at hinding-hindi niya ito mapapatawad. Hanggang sa biglang kumirot ang tiyan niya. "Sorry, baby." Anya at maranging napluwas ang kanyang tiyan. "Okay lang naman si Mami." Ngunit ayaw pa ring humupa ng kirot sa halip na sundan pa ito ng matinding hapdi na tila may kung anong pumipilit sa loob niya. Napahigpit ang kapit niya sa manibela habang napapapikit sa sakit. Napasinghap siya. Pilit kinokontrol ang sasakyan kahit nanlalabo ng kanyang paningin. Maya-maya pa, lalo pang lumala ang sakit. Parang may mainit na likidong unti-unting dumadali sa pagitan ng kanyang mga hita. "Hindi, baby. Please, huwag kang bumitaw." Nanginginig yung sambit na mapansin ang dugong unti-unting dumadaloy pababa sa kanyang binti. Sa gitna ng kanyang matinding pagkataranta, pilit niyang itinabi ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan niyang inabot ang hawakan ng pinto at marahang itinulak yun upang mabuksan. "Tulong!" Malakas niyang sigaw. Kasabay noon ay ang unti-unting pagdilim ng kanyang paningin. Sa kabilang banda, hindi mapalagay si Rylan nang mabalitaan ang sinapit ni Astrid. "God, what have I done?" Mahinang usal niya sa sarili, kasabay ng mahigpit na pagkuyom ng kanyang mga kamao. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Mabilis niyang kinuha ang susi ng sasakyan at nagmamadaling umalis. Hindi alintana ang bilis ng takbo basta't makarating lang siya agad ng ospital. "Rylan, ano nangyari kay Astrid?" Umiiyak na tanong ni Mrs. Vergara. Halata sa mukha ang labis sa pag-alala sa sinapit ng anak. "Mommy, I'm sorry. Kasalanan ko po ang lahat at hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya." Napaingos ang lalaki at hindi mapigil ang pagluha. Maya-maya, lumabas ang doktor mula sa ER, kaya mabilis siyang napatayo at nilapitan ito habang nakasunod naman sa kanya si Mrs. Vergara. "Dok, kamusta pong asawa ko?" Ligtas na siya at ang baby." Nabigla si Rylan sa kanya narinig. Baby?" Gulat na tanong na lalaki. "Buntis si Astrid, Dok." "Yes, in fact, she experienced a threatened miscarriage. Buti na lang at nadalagan siya sa ospital." "Diyos ko, maraming salamat po." Bulong niya habang hindi mapigilang mapaluha. Magkahalong saya't lungkot ang nararamdaman niya sa mga sandaling yun. Masaya siya dahil dinadala ni Astrid ang anak nila. Ngunit hindi rin niya maiwasang malungkot dahil alam niyang galit ito sa kanya. "Pwede ba namin siya makita, Dok?" Tanong ni Mrs. Vergara. "Yes, ma'am. After an hour. Kailangan pa niya magpahinga." Makalipas ang ilang sandali, nang magising si Astrid. "Nasaan ako?" Mahinang tanong niya habang iginiyang paningin sa paligid. "Anong nangyari?" "Astrid, iha. Salamat naman at nagising ka na." Mangiyak-ngiyak na wika ni Mrs. Vergara at mahigpit na yumakap sa kanya. "Mami." Sinikap niyang maalala ang nangyari hanggang sa bigla na lamang tumulo ang luha niya. "Mami, ang baby ko." Napalakas ang boses niya, halata ang labis sa pag-alala. "Shh, calm down, iha. Ligtas na siya. Malakas ang kapit ang bata, kaya dapat magpakatatag ka rin para sa kanya." Napahigpit ang yakap ni Astrid sa mami niya. "Nasa labas pa lang asawa mo." "Hindi ko siya asawa, Mami. At ayoko niya siya makita pa." Mariin niyang wika. Dinig na dinig naman yon ni Rylan dahil nakatayo lang siya sa labas ng pinto. Alam niyang galit sa kanya si Astrid kaya minabuti na lamang niyang huwag nang pumasok. Maya-maya, nagdial siya sa telepono at tinawagan ng isang private investigator. "Mr. Alcala, may papagawa ako sa'yo and I want the result as soon as possible."
Kinabukasan, isang tawag mula sa private investigator ang naghatid kay Rylan ng balitang agad na nagpaalab ng kanyang matinding galit. Kasabay noon, isang audio recording ang ipinadala sa kanya sa email. "Walang hiya ka, Trina!" Sigaw niya habang mariing napasuntok sa pader. "Pinagsisihan ko kung bakit minahal kita nun. Wala kang kasing sama!" Gusto niya itong kumprontahin pero naisip niya ngayon lalabas ng ospital si Astrid at kailangan niya itong puntahan. Mariin niyang ipinikita mga mata. Pilit kinokontrol ang nag-uumapaw na galit sa kanyang dibdib. Ilan segundo siyang nanatiling nakatayo. Sa kamara humugot ng malalim na hininga. Ilan sandali pa, nasa ospital na siya. "Rylan, hindi ko na kaya makita pang nasasaktan ng anak ko." Mahina ngunit mariing saad ni Mrs. Vergara. "Mami, alam kong malaki ang kasalanan ko kay Astrid, pero bigyan niyo po ako ng pagkakataong itama ang lahat." Sandaling nag-isip ang ginang bago marahan tumango at hinayaan siyang pumasok sa salidong ospital. "Anong ginagawa mo rito, Rylan?" Malamig na tanong ni Astrid, baka sa mukha ang kinikimkim na sakit at galit. "Hindi kita pwedeng pabayaan, Astrid, lalo na ngayong buntis ka." "Hindi kita kailangan." "Astrid, si Trina may pakana ng lahat. Binayaran niyang wedding event coordinator natin noon upang maging peke ang kasal natin." Pagpapaliwanag ng lalaki. "Si Trina ang may pakana?" Ulit niya. "Ang ibig mo sabihin, magkakuntsaba kayong dalawa?" "Umalis ka na, Rylan." Ngunit hindi umalis ang lalaki. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang cellphone mula sa bulsa. "Hindi ako alis hanggat hindi mo nalalaman ang buong katotohanan. Wala na akong gustong marinig. Please, pakinggan mo muna to." Mahinang saad ng lalaki at pinindot ang play button ng recording. Sa loob ng silid, umalingaw-ngaw ang boses si Trina. "Siguraduhin mong walang magiging legal na bisang kasal nila. Bayad ka na, huwag kang papalya." Nanigas si Astrid sa kanyang kinalalagyan. Hindi pa doon natapos dahil may isa pang recording. "Dr. Cuevas." Boses ulit ni Trina narinig. "Gusto kong gumawa kayo ng fake pregnancy report." Parang gumuho ang mundo ni Astrid sa kanya narinig. "Ibig sabihin, hindi siya totoong buntis?" "Nagpa-imbestiga ako, Astrid, at umamin ang wedding coordinator sa ginawa niya. Pati na rin ang doktor na kinuntsaba ni Trina. Kaya ibinigay ang recording sa private investigator na inutusan ko." Napapikit siya kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha. Lumapit si Rylan at mahigpitan niyakap ang babae. "I'm really sorry, Astrid. Alam ko kung gaano kita nasaktan." Gumagaral-gal ang boses sa lalaki kasabay ng pagbuhos ng matinding emosyon. "Astrid, mahal kita." "Mahal?" Natigilan si Astrid habang umalingaw-ngaw sa isipan niya ang salitang matagal na niyang inasam na marinig. Pero bakit ngayon? Parang ang hirap paniwalaan. Napailing siya. "Huwag mong sabihin ng isang bagay na hindi mo kayang panindigan, Rylan. Huwag mong gawing rason ng pagbubuntis ko para magkunwaring mahal mo ko. Dahil hindi ako naniniwala. Hindi sapat ang katotohanan para burahin ang lahat." Mahinang wika niya. "Hindi ganun kadali." Mahinang napabuntong hininga ang lalaki. "Alam ko, Astrid, hindi kita pipiliting paniwalaan ako. Pero nakikiusap ako. Bigyan mo ko ng pagkakataon para mapatunayan sa'yo na totoong nararamdaman ko. Sorry kung late ko nang na-realize kung gaano kakahalaga sa akin." Saglit siyang natigilan. Tila hinahatak ng magkasalungat na emosyon. Kahit malinaw na sa ebidensya na walang kinalaman si Rylan sa peking kasal nila, hindi pa rin madaling burahin ang sakit na iniwan nito sa kanyang puso. Ngunit dahil sa pakiusap ng mami niya at alang-alang na rin sa batang dinadala niya, pumayag siyang bigyan ng pagkakataon ng lalaki. Pero hindi siya bumalik sa bahay nito. Hinayaan lang niyang dalawin siya ni Rylan sa bahay ng mga magulang niya. "Iha, alam mo bang nasa kusina si Rylan? Magluluto raw siya ng pagkain. Tinanong niya sa akin kung anong paborito mo." Wika ni Mrs. Vergara. "Dito siya sa atin natulog kagabi." Tahimik lang si Astrid, tila hindi narinig ang sinabi ng ina. "Astrid, iha, alam kong hindi madaling kalimutan na masakit na pinagdaanan mo, pero sana huwag mo hayaan tuluyan kang kainin ang galit mo." Hindi siya sumagot, nanatili lang siyang tahimik.
Sa kabilang banda, hindi mapakali si Rylan. Iniisip kung magugustuhan ba ni Astrid ang kanyang niluluto. Ngayon lang niya ito ginagawa sa buong buhay niya, kaya maingat niyang sinusunod ang bawat hakbang sa recipe. Paminsan-minsan, napapakamot siya sa ulo habang paulit-ulit na tinitignan ng cellphone. Tila ba may mawawala siyang mahalagang detalye kapag nagkamali siya. Matapos ang ilang minutong pakikipaglaban sa kusina, sa wakas ay natapos din siya. Kahit hindi sigurado sa lasa, maingat niyang inayos ang pagkain sa tray. Huminga siya ng malalim bago tuluyang naglakad papunta sa silid ni Astrid. Pagbukas niya ng pinto, naabutan niyang babae na tahimik na nakahiga, nakatingin sa kisame. "Anong ginagawa mo rito?" Malamig ditong tanong nang mapansin siya. Bahagyang napalunok si Rylan, ngunit pilit siyang umiti. Nagluto ako ng paborito mong pagkain," sabi niya habang inilalapit ang tray. Napatingin si Astrid sa pagkain, halatang nagtataka. "Hindi ko naman sinabing gawin mo yan." "Alam ko, pero bukal sa loob kong ginagawa ko, Astrid. Gusto kong alagaan kayo ni baby." Sandaling natahimik ang babae bago niya dahan-dahang kinuha ang kutsara. Sa bawat subo niya, tila tumitigil ang oras para kay Rylan. Nasa stage pa ng paglilihi si Astrid at baka hindi nito magustuhan ang luto niya. "Kumusta?" Hindi niya napigilang itanong. "Okay lang ba?" Saglit na hindi sumagot si Astrid. Pagkatapos, marahin siyang napabuntong hininga. "Ay, okay na rin," anya at nagpatuloy sa pagsubo. Tahimik na kumakain si Astrid habang panaka-naka naman sumusulyap si Rylan sa kanya. Hindi niya napansin na may bahagyang sauce na dumikit sa gilid ng kanyang labi. Napakunot noo si Rylan. "Sandali." Napatigil si Astrid at napatingin sa kanya. "Ano?" Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. Bahagyang kumabog ang dibdib niya, ngunit hindi siya nagpahalata. "Rylan, anong?" Hindi niya natapos ang sasabihin nang marahang pinunasan ni Rylan gamit ang hinlalaki nito ang gilid ng labi niya. "May dumi ka." Mahina nitong paliwanag. Nagtagpong kanilang mga mata, ngunit agad din siyang umiwas ng tingin. "Lumabas ka na, Rylan." Halos pabulong niyang sabi. "Salamat sa pagkain." Tumango naman ang lalaki at agad na lumabas ng kwarto. Nagdaan pang mga araw at patuloy pa ring inaalagaan ni Rylan si Astrid, lalo na't masela ng pagbubuntas nito. Tuwing umaga, pinagtitimpla niya ito ng gatas, pinapainom ng mga vitamins, at siya mismo nagluluto para dito. Lumipas ang ilang araw hanggang sa biglang maalala ni Rylan ang nalalapit na kaarawan ni Astrid at balak niyang sorpresahin ito. Sa tulong ni Mrs. Vergara, lihim nilang inihanda ang lahat para sa isang surprise birthday party. Kinagabihan, nagising si Astrid dahil kumakalaman sikmura niya. Buong araw lang kasi siyang nanatili sa loob ng kwarto niya, halos hindi nakakain. Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad palabas, balak magtungo sa kusina. Ngunit pagdating niya sa sala, agad siyang napahinto. Madilim ang buong paligid. "Ma'am?" Mahinang tawag niya, bahagyang kinakabahan. Isang hakbang pang ginawa niya hanggang sa biglang bumukas sa mga ilaw. "Surprise!" Napasinghap si Astrid sa gulat. "Happy birthday, anak!" Masayang bati ng kanyang ina. Sumunod naman lumapit ang kanyang ama at ilang piling bisita. Mga malalapit na kaibigan at mga tauhan niya sa butik. Lahat nakangiti habang bumabati. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Astrid. Akala niya, walang nakaalala. "Ma'am, Dad, salamat po." Mahina niyang sabi bago niyakap ang mga magulang. "Hindi ko po inaasahan to pero bakit may pa-party pa?" Nagkatinginan ng kanyang mga magulang bago bahagyang ngumiti si Mrs. Vergara. "Hindi kami ang dapat mong pasalamatan, iha." Napakunot noo si Astrid. Si Ryla na may plano ng lahat ng ito. Parang kusang gumalaw ang kanyang paningin, hinanap ang pangalan na yon. At doon niya nakita si Rylan sa di kalayuan. Nakatingin sa kanya, may halong kabat pag-asa mga mata habang dahan-dahang lumalapit. Hawak ang isang bouquet ng mga bulaklak. Huminto ito sa harapan niya.
Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Happy birthday, Astrid. Marahan na bati ng lalaki, sabay abot ng mga bulaklak. Sandaling natigilan si Astrid bago niya tinanggap ang bouquet. Hindi ka na sana nag-abala pa. Alam ko malaki ang pagkukulang ko sa'yo, Astrid. Kaya hayaan mo akong makabawi sa'yo. Please, give me another chance. Gusto kong patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Madamdaming wika ni Rylan at inabot sa kanyang isang kwintas. Sa'yo to, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Astrid nang makitang kwintas na matagal lang nawala sa kanya. Saan mo to nakuha? Na makita kong picture mo sa lumang album nyo, habang suot ang kwintas na ito, agad akong kinabahan. Kaya nagpa-imbestiga ako at nalaman kong ikaw pala yung totoong may-ari nito. Suot ito ni Trina noon, kaya akala ko siya yung batang babaeng nagligtas sa akin mula sa pagkalunod. Di ba, 15 years ago, may isang binatilyo ang iniligtas mo nung kamuntik na malunod sa dagat habang naliligo. Saglit na natigilan si Astrid. Paano ba niya makakalimutan yung time na yun? Noon nakatira pa sila sa probinsya. Habang masaya siyang naglalakad sa dalampasigan, bigla niyang natanaw ang isang binatilyo na tuwan-tuwa habang lumalangoy sa dagat. Pero bigla na lang itong humingi ng tulong habang nakataas ang dalawang kamay na parang nalulunod. Kaya dali-dali siyang lumusong sa tubig at sinagip ang binatilyo na yun. Ikaw pala, Astrid. Ako yung binatilyo muntik ng malunod nun. Mahina ngunit buo ang boses ng lalaki. At ikaw ang nagligtas sa akin. Nanatiling tahimik si Astrid. Tila pinoproseso ang lahat. Dahan-dahang lumapit si Rylan at inilapit ang kwintas sa kanya. Simula ng araw na yon, hindi na nawala sa isip kong babaeng tumulong sa akin. Dugtong niya. Hindi ko man nakita ng malinaw ang mukha mo nun. Pero may isang bagay ako hindi nakalimutan. Ang kwintas na suot mo. Marahan niyang sinuot ang kwintas sa leg ni Astrid. Saglit na nagtagpo ang kanilang mga mata. Ilan taon kitang hinanap, Astrid, pero nagkamali ako. Basag ang boses niya. Naniwala ako kay Trina. Akala ko siya yun, kaya sa kanya ko naibuhos ng lahat ng pagmamahal na para sana sa'yo. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ng babae. I'm sorry. Bulong niya. Hindi lang dahil sa panluloko niya, kundi dahil sa sakit na dinulot ko sa'yo. Huminga ng malalim si Rylan. Pero ngayon, alam ko ng totoo at hindi na ako papayag na mawala ka ulit sa akin. Tahimik ang paligid. Lahat nakatingin sa kanila. Dahan-dahan lumuhod si Rylan sa harap ng babae at inilalabas ang isang maliit na kahon. Marahan niyang binuksan yon at bumungad ang isang diamanteng singsing. Hindi man naging totoong unang kasal natin. Mahina niya saad. Pero nararamdaman ko para sa'yo, totoo. Noon pa man at lalo na ngayon. Tumingala siya, puno ng pag-asa mga mata. Hindi ko na kayang baguhin ang nakaraan, pero gagawin ko lahat para sa future natin. Saglit siyang napalunok bago muling magsalita. Astrid, bibigyan mo ba ako ng pagkakataon na itamang lahat? Isang maikling katahimikan. Pagkatapos, will you marry me? For real? Seryosong tanong ng lalaki. Napahawak si Astrid sa kwintas sa suot niya. Sa isang iglap, bumuhos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Samantalang si Rylan naman nanatili lang nakaluhod, naghihintay ng isang magandang kasagutan. Nang magtagpong kanilang mga mata, hindi na niya kayang itago ang nararamdaman niya. Rylan, hindi ako sigurado kung tama to. Pero isa lang ang natitiyak ko. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Kaya pumapayag na ako magpakasal sa'yo. Matapos niyan sabihin yon, madamdaming sinuot ni Rylan ang singsing sa daliri ng babae. Pagkatapos masuyo niya itong hinalikan sa noo sa kaniyakap na mahigpit. Maraming salamat, Astrid. Hindi kita bibiguin. Pangako sa'yo. Aalagaan at mamahalin ko kayo ng anak natin. Kasabay ng hiyawan ng mga bisita, naglapat ang kanilang mga labi sa isang mainit na halik na puno ng pagmamahal. Makaraan ng isang buwan, naitakda ang kanilang kasal. Baka sa mukha nilang labi sa kaligayahan at ang pag-asa ng isang masayang pagsasama. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, habang papalabas sa sila ng simbahan, biglang sumulpot si Trina
at mabilis na nasunggaban si Astrid at tinutukan ng baril sa leeg. Hindi ako papayag na magsama kayong dalawa! Tiimbagang nawika ni Trina. Raylan, di ba ako mahal mo? Kaya ako yung dapat ako sa tang wedding gown at hindi ang babaeng to! Trina, please, huwag mo sasaktan si Astrid. Mahinang wika ni Raylan. Huwag mo nang dagdagan pang kasalanan mo. Hindi ko ang babaeng nagligtas sa akin nun, pero pinaniwala mo kung ikaw yun. Para maibus ko sa yung pagmamahal na para sana kay Astrid. Kaya ngayon please, babayaan mo na kami. Ngunit tumawa lang ng malakas si Trina habang dahan-dahang kinaladkad papalayo si Astrid. Maya-maya, dumating ang mga pulis at agad na nakaresponde. Patakbong umiiyak si Astrid papunta kay Raylan. Astrid, are you okay? Tanong ng lalaki at mahigpit na niyakap ang asawa. Tumango lang si Astrid kahit hindi niya pa rin mapigil ang panginginig ng mga kamay niya. Huwag ka na matakot, misis ko. Dinala na si Trina ng mga pulis. Mula ngayon, wala nang sino mang makakapanakit sa'yo. Salamat, Raylan. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Astrid. At salamat din dahil binigyan mo ako ng pagkakataon para maging asawa mo ng totohanan. Muling niyakap ni Raylan ng babae at kinintala ng halik sa noo. Mula sa sandaling yun, tuluyan ng napawi ang anino ng takot sa kanilang buhay at napalitan ng kapayapaan at pag-asa. Sa wakas, natagpuan nila hindi lamang ang kapatawaran, kundi ang isang pag-ibig na kayang lampasan ang anumang pagsubok. Sa kabila ng mga sugat na nakaraan, pinili ni Raylan at Astrid na magsimula muli. Hindi man ang isang perpektong buhay, ngunit totoo at puno ng pagmamahal. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!